Siniguro ng mga abogadong kakatawan sa mga biktima ng war on drugs na ligtas silang maging testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV Manila. Tiniyak ng mga abogado na tumututok sa karapatang pantao at kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs ang kaligtasan at seguridad ng mga biktima at testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa isang press conference sa idinaos sa The Netherlands kahapon, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi kinakailangan na lahat ng biktima ay magpakita sa paglilitis sa ICC. While we understand that victims are not required to be in The Hague at any time during the trial, some of the victims are very much keen on coming over. This would hopefully not only show the world, but certainly the Filipino community here, that EJKs have occurred in the Philippines. Para naman sa mga reparation at partisipasyon ng mga biktima, dapat magsumite sila ng proposal para makiisa sa proseso sa ICC. Maaari ring maging anonymous o hindi ibigay ang pangalan sa testimonya bilang proteksyon. Bukod sa Pilipinas, magsasagawa rin ng pagpupulong ang mga abogado sa mga civic organizations sa Europa para rito. So in the Netherlands, I actually came specifically here to coordinate with the court as regards victim participation. I've been in several meetings, although the court frowns upon disclosures. We have been in touch with the court regarding representations as well as other matters in relation to the upcoming case. Hinihikayat naman ng mga abogado na busisiin mabuti ang mga nakikita o nababasang impormasyon online, lalo na't maaaring makaapekto ang disinformation sa paglalakas loob ng mga biktima na makiisa para sa hustisya. We all need to stand together and fight all these trolls, no matter how many they are, in the thousands, in the millions, to make sure that the correct information would reach the victims and they would not be discouraged to participate in the proceedings. Patuloy na magsasagawa ng mga aktibidad ang mga Europe-based civic organizations para ipakita ang layunin nila na mapanagutan ni dating Pangulong Duterte ang mga human rights violations. Isa na rito ang pagdaraos ng sabayang rally sa March 28 na mismo ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. These are decentralized and coordinated mobilizations to take place in key cities all over the world. Samantala, nananawagan ng Bayan Europe kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para ibalik ang membership ng Pilipinas sa ICC. We continue to urge the Marcos Jr. administration to rejoin the ICC. If his intentions to cooperate with the ICC are truly genuine, if his intentions are truly meant to serve justice to the victims of the dirtiest crimes, then Marcos Jr. should have no problem returning to the fold and reinstating the Philippine government's membership to the Rome Statute. Itinuturing naman ng mga abogado na malaking hakbang ang pagdala ng ICC kay Digong para sa pagkakamit ng hustisya para sa mga biktima ng human rights violation noong nakaraang administrasyon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Napakalayong ikumpara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay yumaong dating Senador Ninoy Aquino. Reaksyon ito ng Malacanang sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na sapitin ng kanyang ama ang nangyari kay Ninoy sakaling umuwi ito sa bansa. Matatandaang binaril si Ninoy sa dating Manila International Airport nang bumalik ito sa bansa noong 1983. Ayon pa sa Malacanang, sa halip na kay Ninoy, mas tama pang ikumpara kay Hitler ang dating Pangulo lalo na't siya mismo ang nagsabi nito. Meron po siyang sinabi pa niya dito. And I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan.